Tumapakamanga pa ako sa hindi ko kilalang lugar. Isang napakalaking bahay na akala ko sa telebisyon ko lang makikita. Dala ang kaba. Dahan-dahan ako naglakad para pumasok. Dahan-dahang binuksan ng dalawang lalaki ang pintuan at halos mapanganga ako sa loob. Napaka-eleganteng tingnan, napakaganda. Halatang mamahalin ang nasa loob ng bahay. Halatang hindi ko afford. "Finally, you're here!" Tita greeted me with a big smile. I smiled back. I know she's expecting me. "Tita," mahina akong bati sa kanya. She extended her arms para yakapin ako. "Oh darling, I miss you. You look so beautiful." "Nahiya ka sa pagiging nanay, ah?" she said, speaking about motherhood. True to his words, my son's operation was successful and Tito Jamad paid all the hospital bills. "Thank you, tita," sagot ko na lang. Hinanap ng mata ko si Joaquin, ang lakas ng kabog ng puso ko. I've been thinking about him, kung ano magiging reaksyon ko, kung may nararamdaman pa ba ako sa kanya o kung galit pa ba ako. Noong narinig kong paliwanag ng papa niya, alam kong unti-unting natanggal ang galit ko sa kanya. Lumipad ako papuntang Dubai, dala ng utang na loob sa pagpapagamot ni Tito Joaquin kay Zarex. "Saan po pala si Joaquin?" Lumamlam ang mga mata ni tita. Para siyang may napakalaking problema. Halos nawalang ngiti niya nang marinig ang pangalan ng anak niya. "Ano bang nangyari? Bakit ganito mga reaksyon nila?" "Iha, Joaquin is different now. He isn't the man you used to know. Please, Iha, I'm begging you. Be patient on him. He doesn't deserve this cruelty, Iha. I know you our only hope. We are counting on you." Kumunot ang noo ko. What is she talking about? What happened to him? Bakit kailangan ko maging patient sa kanya? "Tita, ano ba kasing nangyari? Bakit kung makapagsalita kayo parang..." Napatigil ako sa biglang pagyakap ni tita sa akin. "See it yourself, Iha. But please, I'm begging you. Be patient on him. He changed, Iha." Kumala siya ng yakap at pinahiran ng mga luhang kumuwala sa pisngi niya. "Dadaling ka ng maid papunta sa kwarto niya. Once you see him, I wish you will still love him the way you loved him before." I was left wondering with tita's word. Hinihintay ko na lamang ang maid na magdadala sa akin sa kwarto niya. Hindi nagtagal dumating na to. Pumunta kami sa isang kwarto. Akala ko yun na pero hindi. Pagpasok namin, bumungad sa akin ang elevator. The maid pressed floor number 5. At halos mapanganga naman ako. Ang laki pala talaga ng bahay nila. Nang makarating na kami doon ay iniwan na ako ng babae. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. If I see him, anong sasabihin ko? Magahay ba ako? Mangangamusta? Aawayin siya dahil sa ginawa niya sa akin noon? Sasabihin may anak na kami? Sasampalin siya? Mumurahin? Hindi ko alam. Litong-litong utak ko. Nandito ako dahil pinapunta ako ni Tito. Nandito ako para sa anak ko. Tama. Nangunguna kong hinawakan ang doorknob at dahan-dahang pinihit ito. "Danica, right?" Napatigil ako sa isang napakapamilyar na boses. Halos kumulundugo ko dahil sa pag-iinit ng tenga ko dala ng boses niya. "Misty?" I said full of coldness. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito?" "Yeah, it's me. What are you doing here?" Hindi ako lumingon sa kanya. Kumuyom ang mga palad ko. Nandito na pala si Misty eh. Bakit pa nila ako pinapunta dito? Hindi ako sumagot. Nanatili lang ako nakatalikod sa kanya. "Hey, I'm talking to you." Still the old bossy Misty. I gritted my teeth in annoyance. "Wala akong panahon para sa isang katulad mo, Misty. Lubay-lubayan mo nga ako." Matigas ang boses kong saad sa kanya. She doesn't know what I went through, kaya wala siyang karapatang kausapin ako ng ganyan. Okay, chill. I'm not here para mangaway. I'm here for Joaquin. What about you? Nandito ka pa rin para sa kanya? Girl, trust me, he isn't fond of visitors. Ako lang pinapapasok niya dahil halos takot sa kanya mga tao dito. She said in a matter of conviction. Am I asking? Sad ko. Narinig ko siyang napasinghap kaya napangiti ako't dahan-dahang binuksan ng kwarto. Nakita ko siyang nakahiga. His back is facing me at may mga pagkain sa gilid niya. Don't let me count to 5. Get out of my room. His cold voice sent shivers to my spine.
I wonder kung bakit hindi pumasok si Misty. Nakangisi lang siya nakatingin sa amin. Nagsimula akong maglakad ngunit napatigil ako sa, I told you, get out of my room! Dumagundong ang boses niya na nagbigay ng kakaibang takot sa akin. No, hindi ka pwedeng matakot. You're doing this for your son, Danica. May nahihimig akong kakaiba sa boses niya and I am right. Dahil ang daming alak na nasa paanan na napaka-elegante niyang kama. Lasing siya. Nakasarang mga mata niya at nakalaylay. Ang braso niya may hawak na bote ng alak sa kama. Nang makita ko mukha niya, he seems like he isn't shaving for ages. Ang haba na ng balbas niya. It seems like he isn't taking care of himself. Umupo ako sa kama niya at dahan-dahang hinilang kumot. Alright, you're the slut. They sent for me. Oh, just go away. I'm not in the mood right now. Parang deja vu ang lahat. Hanggang ngayon ba naman, ganun pa rin ang bungad niya sa akin. Joaquin, mahinang saad ko. Dahan-dahan dumilat ang mga mata niya at ngumiti ng matamis. Oh God, I'm dreaming about her again. I must be really drunk. His eyes are almost crying. But this is the best dream so far. It seems real. Dahan-dahang nahulog ang mga butil ng luha sa mga mata niya. Napatakip ako sa bibig ko. What happened to the strong and mighty Joaquin? It's me. I'm real. Bulong ko habang unti-unting tumutulong mga luha. Alright, this is really a dream, but I need to make the most of it, he said half smiling, half crying. Binitawan niyang buti na lang hindi ito nabasag. Natapon lang ang laman nito. Bigla siyang bumangon at hinawakan ng dalawang paa niya. Please, just this once, cooperate. Pinalo niya mga paa niya na ikinagulat ko. Dahan-dahan siyang umalis sa kama at nagulat ako nang bigla siyang mahulog. Akala ko tatayo siya, ngunit nagulat ako nang tumingin siya sa akin at umiyak. Hey baby, even if this is just a dream, I want to tell you that I am deeply sorry and I love you so much. Baldado na ako. Hindi ko na kayang tumayo sa dalawang mga paa ko. I want to tell you how much it hurts. He fell asleep. After he said those words, kitang-kita kong sakit sa kanyang mga mata. Iyak ako ng iyak sa nakikita ko ngayon. Napapatanong na lang ako sa sarili ko. Was I really worth it? Dali-dali ako umakyat dahil sa ingay sa taas. Parang may mga nabasag na kung ano-ano. Ano nangyayari dito? Pagkabukas ko ng pinto, yan agad ang bungad ko. Basag-basag ang mga bote ng alak at namimilipit sa sakit si Joaquin sa kanyang kama. Dali-dali kong kinuha ang walis at nilinis sa mga nabasag. Nakita kong takot na takot ang mga maid sa gilid na parang pinapagalitan sila o sinisigawan. Ako nang bahala dito. Makakaalis na kayo. Ngumiti ako sa kanila na parang sinasabi ko na magiging maayos ang lahat. Yumuko sila bilang pagsang-ayon at dali-daling umalis. Humarap ako kay Joaquin. Ano bang nangyari? Tanong ko't nilapitan siya. He just looked at me, frozen. Parang hindi siya makapaniwalang nandito ako. I don't know how to react. Napatitig lang din ako sa kanya. Pinikit niya mga mata niya at sinampal ang sarili niya. Ano ba kasing iniisip niya na hindi ako totoo? You're real. It wasn't a dream. Akala niya panaginip lang ang lahat ng yun. I saw a glint of happiness in his eyes pero nawala agad yun. He became cold. Umalis ka na. Nagulat ako sa inasta niya. Parang hindi ko siya kilala. Parang hindi kami magkakilala. No, matigas kong saad. Halos matanggal ang puso ko sa ginawa niya. Kinuha niyang baso, tinapon to sa sahig at nabasag. Natalsikan din ako ng mga bubog at may mga dumugo pero daplis lang. Aray, daing ko. Tumingin agad siya sa katawan ko, tinanap kung meron bang mga sugat. I know he still care about me pero hindi ko alam kung bakit pilit niya itong tinatago. Just leave me alone. Masasaktan lang kita kung palagi ka nakadikit sa akin, he seriously said. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya ngunit sinigawan niya ako. Just fucking leave me alone. Hindi ka ba nakakaintindi? Matagal na kitang pinapaalis, diba? Why can't you respect my decision? It hurts pero nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad papunta sa kanya. I'm here because I have to tell you something. I said as a matter of a fact. He curiously looked at me. Parang marami siyang gusto sabihin pero pinipili niya lang. Nasarilinin na lang. What is it? Sabihin mo na para matapos na tayo. His words pierced through my heart. Bakit ko itaboy niya ako parang wala kaming pinagsamahan?
Kung itaboy niya ako parang hindi niya ako kilala. Masakit siya. Sobrang sakit kasi alam ko sa sarili ko na kahit ganun, ang nangyari sa amin, umaasa pa rin akong bumalik siya sa akin. Pero sa tingin ko malabo na yun. Before that, gusto ko munang kumalma ka. Mahinahon ko sad sa kanya. Paano ako kakalma, Danica? Look at me. Baldado na ako. Hindi na ako makatayo ng ako lang. Paano ako kakalma? He became hysterical. He's shaking. I held his hand kaya kumalma siya. Kaya mo yan. Whatever you're thinking right now, kaya mo yan, okay? Malalagpasan mo to. Maniwala ka lang sa sarili mo. Pilit kong pinapakalma sa kanya. Ngunit sumakit ang puso ko sa ginawa niya. Hinablot niyang kamay niya at tinulak ako. I don't need you. Umalis ka na. Leave me alone. Napatulala ako sa sinabi niya. Ilang beses na niya akong tinaboy. Ngunit masakit pa rin pala. What did I do to deserve this? Bakit ang hirap-hirap niya mahalin? Bakit? Bakit ka ba ganyan? Bumalik ako. Kahit iniwan mo ako tinaboy, bumalik pa rin ako. Frustrated na rin ako kasabay ang pagtulo. Nanluha ako. Ang sakit-sakit na kasi ng dibdib ko dahil sa ginagawa niyang pagtataboy sa akin. Ilang beses na niya akong tinaboy. Ilang beses na niya akong sinaktan. Pero bakit ang tanga-tanga ko pa rin sa kanya? Bakit patuloy pa rin akong umaasa? Hinawakan niyang kanang braso ko at hinila ako papunta sa kanya. Tinignan niya ako sa mata. A cold one. Saka nagbitaw na naman ng mga salitang kahit kailan hindi ko inisip na sa kanya manggagaling. I love you. Tinaboy na kita. It means ayaw ko na sa'yo. Hindi kita kailangan. Ilagay mo yan sa kokote mo. Sabay marahas na binitawan ng mga kamay ko. Joaquin. I stood there frozen. Ang sakit-sakit kasi marinig mula sa kanya ang mga katagang yan. Parang pinapatay ako sa sobrang sakit. I said, leave and never come back. He shouted. Dali-dali akong lumayo sa kanya at lumabas sa kwarto niya. Pagkasara ko ng pinto, may narinig na naman ako mga nabasag, ngunit nanatili lang ako nakatayo habang umiiyak. What happened to him? He became a monster. He isn't the man I fell in love with. I told you, masasaktan ka lang. He's a changed man now. Misty smeared at me. Nanatili lang ako nakatitig sa kanya without minding what she said. Listen dear, stop fooling yourself. He isn't the Joaquin you used to know. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang kung saan ka nang galing. He doesn't need you, okay? Pinahiran ko mga luhang nahuhulog sa mga mata ko at pinagtantong mga sinasabi niya. Maybe she's right, maybe he doesn't really need me. Siguro, mas mabuti pang bumalik na lang ako sa amin at mamuhay ng matiwasay kasama anak ko. Bago ako umalis, pinahiran ko munang mga luha ko at ngumisi kay Misty. Dear, also listen to me. Remember, sinuka ka na niya noon. He isn't fan of you. Siguro kaya ka lang niya pinatulan ngayon dahil walang-wala na talaga siya. One day, kapag wala ka ng pakinabang sa kanya, he'll leave you like you're just an option. Kaya mag-overthink ka na. Have a good day. I tap her right shoulder 3 times at nagmamadaling umalis. Unti-unting nawalang mga ngisikot na palitan ito ng mga luha. Tama na to, suko na ako. Hanggang dito na lang ako. I asked one of the maids kung nakita ba nila si Tita and luckily she saw her at sinamahan ako papunta sa kanya. Nakita ko siyang may ginagawa sa kanyang laptop kaya umubo ako ng mahina. Nagangat siya ng tingin at kumiti sa akin. Tita, panimula ko. Yes dear. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko na kagad kung anong pakay ko. Uuwi na po ako sa amin. You and Tito are wrong. Joaquin doesn't need me. Pasensya na't hindi ko kayo matutulungan. I said as a matter of fact. Tita's facial expression changed. Ang lungkot niyang tingnan. Ganun ba iha? If that's what you want, hindi na kita pipigilan. Pero I want to ask you a favor for the last time iha. I nodded. Gusto ko na kasing matapos to kagad. Pwede pang makalakad ulit ang anak ko. Just help me convince him to take medications. He still has a chance. I keep on saying it while walking towards Joaquin's room. I just need to convince him to take medications. Joaquin, I need to tell you. Napatigil ako't nabitawan ng dala ko. Lumika ito ng ingay sa sahig kaya napatigil sila sa paghahalikan at tumingin sa akin. Kusang tumulong mga luha ko. Parang dinurog ako ng pinong-pino sa nasaksihan ko. My heart contradicted in pain. Ang sakit-sakit kitang-kita ko kung paano naglapat ang mga labi nila.
No, it's... Tinulak ni Joaquin si Misty and his eyes are pleading. No, honey, it is what you think. She smirked at me. At this moment, I just wanna strangle her to death. Pero bakit ko naman gagawin yun? Wala akong karapatan. Baka nakakalimutan kong sinukan na niya ako noon, but I still tried my luck. I smiled at Joaquin. I know you have an explanation. Makikinig ako, don't worry. Binigyan ko siya ng isang maunawaing ngiti. Gusto ko sabihin sa kanya maniniwala ako sa lahat ng sasabihin niya. Maniniwala ako sa'yo, don't worry. Saad ko ulit habang tumutulong mga luha ko. I thought he'll explain. I thought he'll tell me the truth, pero ang susunod niyang sinabi ang nagpawasak ng gusto sa puso ko. Misty's right, I kissed her. We kissed. He told me casually without the emotions in his eyes. Hindi ako makapaniwala. Mas masakit palang malaman galing sa taong pinagkakatiwalaan mong hindi ka sasaktan. Was it the truth? Maybe it is because it hurts. Truth hurts, diba? What should I do? Should I accept it and move on, or should I still fight? But why should I fight in the first place? Wala namang dahil kung bakit, dahil unang-una pa lang talo na ako. Hindi pa nagsisimulang laban pero talo na ako. Okay, I smiled. Well, pumunta lang naman ako dito para sabihin sa'yo na magpagamot ka na. Lumunok ako para pigilan ang emosyon ko. They just stared at me. Inikutan lang ako ng mata ni Misty while Joaquin staring at me. Para niya akong hinuhubaran sa klase ng titig na binibigay niya. Para makita mo na anak mo, mahina akong sad. Nagbagong reaksyon niya. Litong-lito siya sa sinabi ko. I smiled at him again. Yeah. You got me pregnant. Remember, after mo ako makuha noon, iniwan mo ko na parang basura lang. Ilang araw noon, nalaman kong buntis ako. At sino pa bang ama ng batang dinadala ko? Ikaw lang naman ang una't huling nakagamit sa akin. Matigas kong sad sa kanya. Ano? Ngumiti lang ako sa reaksyon niya at tumalikod. Ilang hakbang ang ginawa ko bago ako lumingon ulit sa kanya. And oh, by the way, sasabihin ko na lang sa anak mo na patay ka na talaga. Kasi ayaw kong umasa pa siya sa'yo. Have a good day, everyone. Bago ako makalabas na walang matigas na mukhang pinapakita ko sa kanila, all my emotions are showing. While walking, I am crying desperately. Nakahawak ako sa tiyan ko dahil sa hindi ko na ako makahinga. Gawa ng labis na pag-iyak ko. Sabihin mo na lang kay tita na umalis na ako. Hindi ko na kaya. Just please tell her. Saad ko sa katulong na nakita ko, I called Tito and told him everything. He immediately booked me a hotel and a flight. Nagstay muna ako sa hotel in Dubai habang hinihintay ang araw ng pag-uwi ko. I'm so done with all these bullshits. Dapat talaga hindi na ako pumunta dito eh. Bakit ba kasi ako pumaasa? Days later and I'm now approaching our way home. Parang dahil sa nangyari natuto na ako maging tapos sa lahat. Not hurt but done. Tatay, hello? Gulat na gulat siya habang nakatingin sa akin. Parang nakakita lang ng multo. Siguro hindi niya ini-expect na uwi ka agad ako. Sino nga naman, akala ko kasi mabubuo pa kami. Akala ko kasi mabibigyan ko na ng ama si Zarex, but I was wrong. Dapat talaga hindi na ako naging tanga. Dapat talaga hindi na ako umasa. Anak? Tumango lang ako sa kanya't nagmano habang hinahanap ang anak ko. I found him sleeping while a nurse is beside him. Nagtatanong akong tumingin kay tatay. Bakit may paganito? Kinausap ako ni Balai Jamad. Pinatigil ko siya sa pagbanggit pa lang niya sa pangalan na Tito Jamad. Anong balayang pinagsasabi nito? Anong balay, tay? Anong pinagsasabi mo? At kilala mo si Tito Jamad? Kailan pa? Saad ko. Natutup niya ang bibig niya. Naku, ganito kasi yun anak. Nagulat nga ako nung isang araw kasi pinuntahan ako niyan sa ospital. Nagpakilala siyang ama ni Joaquin. Una, munti ko na siyang suntukin dahil sa ginawa ng anak niya. Pero buti na lang napigilan ko sarili ko. Nag-explain siya at nakinig naman ako. Mahaba niyang paliwanag. Hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman ko. Dapat ba ako matuwa? Tapos si insisted na dalhin na lang sa bahay natin ang apo ko at siya magpo-provide sa kakailanganin niya. May personal doctor din yung apo kong bumibisita dito. Hinilot kong ulo ko at pinuntahan ng anak ko. Huwag ka na magalit, nak. Ginawa ko lang kung anong tingin kong mas makakabuti kay Zarex. Hinaplos ko munang pisingin anak ko at nakangiting lumingon sa kanya. Tay, don't worry. Hindi ako galit sa'yo, okay? Niyakap ko siya at hindi ko mapigilang umiyak.
Napatigil kaming dalawa sa pagyayakapan na may mga bodyguards ang pumasok sa pamamahay namin. Mas lalo ako nagulat nang tulak-tulak nila si Joaquin na matigas na nakatitig sa akin. What is the meaning of this? Bakit siya nagpapakita sa akin ngayon? Takot na takot ako para sa sarili ko at para sa anak ko. Paano kung kukunin niya sa akin ang anak ko? Paano kung parasahan? Alam kong talo ako pag gagamitan nila ng pera ang pagkuha sa anak ko. Nang makapasok na sila, kumabog ang puso ko sa susunod niyang sinabi. Where is my son? It isn't a question, it's a statement. Alam na yun nandito ang anak namin. Uulitin ko, where is my son? Hindi ko siya magawang tingnan sa mga mata, hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot akong baka kunin niya sa akin ang anak ko. Hindi maaari, hindi ko kakayanin. Mamamatay ako. Anong ginagawa mo dito? Kahit natataranta ako, kahit natatakot ako, nagawa ko pa rin sumigaw. Hindi pwede, ayaw kong kunin niya sa akin ang anak ko. I'm here for my son. Lumunok ako, something is in my chest. Yes, Danica, he is here for his son. Ano bang iniisip mo na nandito siya para sa'yo? Wake up, sinuka ka niya. Wala kang anak dito, Joaquin. Nagulat ako sa reaksyon at sinabi ni tatay. Ngayon ko lang siya nakitang sumagot. Sir, please forgive me. I just want to see my son. Joaquin's eyes are full of pain and sorrows. Na walang matigas niyang anyo. You left my daughter pregnant, Joaquin. Sa tingin mo, may karapatan ka pang makuha o makita malang ang apo ko? Nagkakamali ka, iho. Nawalan ka na ng responsibilidad nang iwan mong anak ko. Makakaalis na kayo. Tumalikod si tatay at pinuntahan ang silid ng apo ko. Narinig yung sinabi ng itay ko, umalis na kayo. At please lang, Joaquin, wag ka nang magpapakita sa akin ulit. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad. I'll win you back, I promise. Lumingon ako ni smirk at him. You're too late, he's too late. Napakabobo ang puta. Nung ako naghabol, tinutulak ako palayo pero nung lumayo ako saka naman naghabol. Anong klaseng utak yan? Napakabobo talaga. Hindi ako titigil, babalik kayo sa akin, akin lang kayo. Hindi ko na siya pinansin at pinuntahan ng anak ko. Mahimbing siya natutulog habang may nakakabit na parang aparato sa katawan niya. Tumulong mga luha ko habang nakatitig sa anak ko. Ang bata-bata pa niya pero nararanasan na niyang ganito. Just stay strong, baby. Hindi kakayanin ni mama na mawala ka. Mahal na mahal kita. May narinig akong papaalis na sasakyan. Siguro umalis na sila. Mabuti ang umalis na lang sila sa buhay ko at hayaan kami ng anak ko. Huwag na silang bumalik. Nakakapagod. Magpatawad sa mga taong wala namang plano magbago. Bakit pa sila humingi ng tawad kung hindi naman pala nila babaguhin ang pinagagawa nila? Useless lang din. Humiga ako sa kama. Siguro naman, deserve ko magpahinga ng walang iniisip na kahit ano. Umaga na nang magising ako. Saktong 8:00 ng gabi pala ako nakatulog kaya hindi na ako gumising. Pagod na pagod kasi talaga ako. Mabuti na lang at may nurse na nakabantay sa anak ko. Tiningnan kong anak kong mahimbing pang natutulog. A nurse is beside him checking his vitals. Ikaw munang bahala sa kanya ha. Bababa lang ako. Mahina akong saad sa kanya. Yes ma'am. She smiled at me at pinagpatuloy ang ginagawa niya. Naligo muna ako bago bumaba. Naabutan kong may nakahanda ng pagkain sa mesa. Nakaupo din si tatay sa paborito niyang pwesto sa mesa at nagkakape. Hi Tay, good morning. Tumingin sa akin at kumiti. Gising ka na pala anak. Halika't kumain ka na. Alam kong wala kang kain kagabi. Hindi nakataginising kasi ang sarap ng tulog mo. Alam ko ring pagod na pagod ka galing sa biyahe. Umupo ako sa tabi ni tatay at kumain. Tay, aalis pala ako mamaya. May pupuntahan lang, babalik ako kaagad. Ikaw munang bahala kay Zarex, Tay. Nahihirapan ako, ubos na kasi ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang hirap, gusto kong ilabas lahat ng ito kasi baka sasabog ako kapag tinago ko pa to sa dibdib ko. Saan ka pupunta? Naguguluhang saad ni tatay, malungkot akong ngumiti sa kanya. Huwag mong sabihin makikipagkita ka kay Joaquin. Naku ha, tigil-tigilan mo ako Danica. Hindi kita pinalaki marupok. Grabe naman to si tatay, marupok agad. Hindi tay, ano ka ba? Pupuntahan ko lang si Jim. Kailangan ko kasing bayaran ng nahiram ko sa kanyang pera. Baka kasi kailanganan na rin niya saad ko. Tumitig siya sa akin bago tumango bilang pagsang-ayon.
Pagkatapos kong kumain, naganda agad ako para pumunta sa kondo ni Jim. Nang makarating na ako doon, pinapasok niya ako kaagad. "Hi, what brings you here?" Bungad niyang tanong. "Magbabayad ako ng utang. Nakalimutan kong may hiniram pala ako sa iyo para sa operasyon ni Zarex." Nilagay niya kaagad sa mga labi kong hintuturo niya, tila pinapatahimik ako. "Shh, don't mention it. Parang anak ko na rin naman si Zarex. Gamitin mo na lang yan para sa kanya. Eto, magkape ka na lang. Pasensya ka na, kagigising ko lang din." Tinanggap ko na lang ang kapeng bigay niya. Buti na lang hindi masyadong mainit kaya nagmamadali akong uminom, pero sa pagmamadali ko, naibuhos ko sa damit kong kape. Sakto nakadress pa naman ako. Ayan kasi, tatanga-tanga para maubusan ng kape. Napatawa ako sa sinabi niya. "Sorry ha, nagmamadali kasi ako. Uuwi na lang siguro ako." Saad ko't pinupunasan ng matcha sa damit ko nagawa ng kape. "Hiramin mo na lang muna ang t-shirt ko. Laban mo muna yung dress mo sa washing machine tapos i-dryer mo na lang pagkatapos." Ginawa ko yung pinapagawa niya sa akin. Kinuha kong binigay niyang t-shirt at nilabhan ang damit ko. Naglalaba ako nang marinig kong may pumasok sa kondo. Hindi ko nalang pinansin at sinuot ang t-shirt na binigay niya. Sakto't hanggang tuhod ko to. Nang matapos kong pagdadryer, lumabas ako. Tapos na, saan ko i-hanger? Wala akong nakitang hanger. Malakas ang boses kong sad habang dala kong dress ko. Ngunit nagulat ako paglabas ko. Joaquin is looking intently at me. Bumaba ang tingin niya sa damit ko. Pataas ang mukha ko. "What are you doing here? And why are you on his shirt?" I can feel his anger through his gritted teeth. Hindi ko alam kung bakit ako natakot sa tanong niya. It was a harmless question, pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ang mga tingin niya, tila sinusuri ang buong pagkatao. His looks are judging me. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan. Di ba nasanay na ako sa klase ng tingin pinupukol niya sa akin? Pero bakit nasasaktan pa rin ako? I regain myself and throw a cold stare. "What is it with you? Why are you even asking?" Mahinahon kong sad. "What is it with me? Seeing you wearing a man's t-shirt is never okay. You're mine." Napatawa ko ng pagak sa sinabi niya. "Remember? You said it yourself days ago. Umalis na ako, wag na kitang guluhin, so why are you acting like a jealous boyfriend right now, ha? Who are you to begin with?" His eyes darted like a knife because of my words. I got him, but his next word struck me. "Never mind. Kukunin ko naman si Zarex. I'll get my son. I will give him the best medication at wala kang magagawa doon. It's either you live with us or hindi mo na makikita ang anak natin. You choose." Tumulong mga luha ko sa mga mata ko. He's such a heartless jerk. "Tay, saan ang anak ko, Tay?" Nadatnan kong wala na sa bahay ang anak ko. Iyak ako ng iyak. Hindi pwede to. Anak, sa pilitan siyang kinuha ng mga tauhan ni Joaquin. Kasama nila si Jamad. "Wala akong nagawa, anak. Patawarin mo ko." Tumulo na rin ang mga luha ni tatay. Sabay niyakap ako. Yumakap ako pabalik. Hindi ako pwedeng magalit sa kanya. Hindi siya may kasalanan kundi ang hayop na Joaquin na yun. "May pinapasabi sila sa iyo, anak. Pumunta ka raw sa kondo rito niya sa lugar natin kung gusto mo pa makita si Zarex. Etong address na binigay niya." Kinuha kong papel at binuklat to. Dali-dali akong tumayo at pinuntahan ang address na sinabi niya. This isn't right. Hindi niya pwedeng kunin sa akin ang anak ko. Napakawalang hiya niya. Anong klaseng puso meron siya? Dali-dali ako sumakay sa kotse at pinuntahan ng kondo niya. Mabuti't pinagbuksan agad ako ng pinto ng bodyguard niya. "Joaquin, walang hiya ka. Ibalik mo sa akin ang anak ko." Bungad ko pagpasok sa kwarto niya. My heart melted because of the sight. He's looking at our son lovingly. Hinaplos-haplos niyang pisngin ang anak namin habang may ngiti siya sa kanyang mga labi. He has a wheelchair at may nurse naman sa tabi niya. "Nandito ka na pala. Have you eaten? May mga pagkain dyan sa mesa. Hinihintay kita para sabay tayong kakain." Natawa ko sa pagiging kalmado niya. Kung makipag-usap siya sa akin parang walang nangyari ha. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Galit na galit ako sa kawalang hiyaan niya. Hindi ko alam kung bakit ko nagustuhan ng taong to. "Ibalik mo sa akin na anak ko, Joaquin. Kung ayaw mo magkagulo tayo." Madiin kong saad. Hindi pwedeng ganito na lang ang gagawin niya sa akin. Hindi pwedeng may mga gusto siyang gawin. Iisipin niyang susundin ko siya. "You can't have Zarex back, baby, unless kung magpapakasal ka sa akin. I'm here to get you two back. I'm here to get my family back." He responded. Hindi ko napigilan ang sarili ko na sampalin ko siya. Napabaling ang ulo niya sa gilid. Nagulat siya sa ginawa ko.
Pati ako gulat na gulat din, nabahira ng takot ang puso ko nang magkasan ng baril ng bodyguard niya, ngunit tinaas ni Joaquin ang kanang kamay at tila pinapatigil to. Tumigil naman kaagad to. Wag na wag kang magkasan ng baril sa harap niya at ng anak ko. Whatever they'll do to me. Kahit patayin pa nila ako, wag na wag mo silang sasaktan o gumawa ka ng hakbang para saktan o takutin sila. Naintindihan mo ba? His voice is deadly, kaya napatigil ako. Yes sir, pasensya na. Nakayukong saad ng bodyguard niya. Go out. Nagmamadaling lumabas ang lalaki at naiwan kaming dalawa ni Joaquin. Hindi ako magpapasalamat sa ginawa mo. Kung ayaw mo maulit yon, ibigay mo sa akin ang anak ko. Malamig kong pahayag. He tried to hold my hand but he failed. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Makukuha mo lang siya ulit unless mapakasal ka sa akin. Anyway, gusto kong tumira ka dito kasama kami na anak natin. Don't you want a happy family? Nagagalit ako kasi alam kong mahal ko pa rin siya. Nagagalit ako kasi kahit anong gawin kong paglimita sa kanya, siya pa rin ang laman ng puso ko pero napapagod na kasi ako mahalin siya. Kung sana no isang linggo mo pa yan sinabi, siguro maglulundag ako sa tuwa pero huli ka na. Ang dami kong ginawa para sa'yo. Nagsakripisyo ako pero hindi mo lang nakita yon. Napapagod na ako. Nakakapagod kang mahalin, Joaquin. Umiiyak ako dahil sa sakit na nararamdaman ko. Gusto kong ilabas lahat. I know, baby. I know. Please give me a chance. Hindi ko nasasayangin. Please, nagmamakaawa ako. I love you and I keep loving you. Hindi nawawala yun. Napatawa ako ng pag-aak sa sinabi niya. Mahal mo ko, pero bakit mo ako sinaktan? Hindi ba kapag mahal mo ang isang tao, iiwasan mo mga bagay na nakakasakit sa kanya? Mahal mo ko, pero bakit kung iisipin kita, gulong-gulo ako? Gulong-gulong isip ko dahil nalilito ko sa mga pinapakita mo. Di ba kung mahal mong isang tao, mabibigyan mo siya ng peace of mind? Pero bakit ikaw? Bakit nahihirapan ako? You should be my pahinga, you should be my home, pero bakit parang baliktad? Pinupunasan ko mga luhang tumutulo sa mga mata ko habang sinasabing mga katagang yan. Ang sakit-sakit kasi. Hindi ko na kaya. I'm sorry. Sadyang nagpangiti sa akin ng mapait. Sorry? Sorry na naman? Para saan bang sorry mo? Dahil sinaktan mo ko? Dahil iniwan mo ko? O dahil tinaboy mo ko? Ang hirap tanggapin ng sorry mo kasi alam kong uulitin mo na naman. Sad ko. At saka, do you even know what I had to sacrifice for our son? Hindi diba? Kaya ang kapal ng mukha mong kunin sa akin ang anak kong dinala ko sa tiyan ko ng 9 na buwan habang nasa malayo ka. Ang kapal ng mukha mong bumalik na parang walang nangyari, na parang hindi mo ko tinaboy na parang aso. Sumigaw na ako dahil sa labis na sakit. I can see him crying while holding my hand. I'm sorry love, patawarin mo ko kung bakit tinaboy kita. Ayaw ko lang matali ka sa akin. As you can see, baldado na ako. Ayaw ko matali ka sa katulad ko. You deserve better, mahal. He tried to explain pero sarado ng tenga ko sa mga paliwanag niya. You can be better pero pinili mo saktan ako. Hindi naman kasi importante sa akin ang physical mong anyo. Ang importante sa akin na buo tayo. Ang importante sa akin, ikaw dahil mahal na mahal kita. Araw-araw kitang pinipili pero ikaw, ano pinili mo? Pinili mo akong saktan. Tumigil muna ako para lumanghap ng hangin bago nagpatuloy dahil ang sikip-sikip na ng dibdib ko. Ngayong nalaman mong may anak tayo sa kakababalik na parang walang nangyari. Bakit? May maaayos ba? Ikaw na nga nagsabi, baldado ka at ayaw mong matali ako sa'yo. Ngayong nalaman mong may anak tayo tila nagbagong isip mo? Bakit? Hirap na ako intindihin siya. All my life inintindi ko siya. Pero bakit tila ako naman ang hindi niya maintindihan? Love, please. Sabi ni Mama, pwede pa ako makalakad. Patawarin mo ko kung bakit kita tinaboy ulit. Sino nga bang may gusto sa taong baldado? I lost my direction, love. Pero ngayon nandyan ka at nalaman ko may anak tayo. Tila nabuhayan ako ng loob. Just please take me back. Aayusin ko lahat, please. He tried to get up and hold my hand. Kaya lumayo ako causing him to fall on the floor. He's trying to get up pero hindi niya kayang iangat ang sarili niya sa wheelchair. Bakit kasi ayaw niyong gumana? Mga wala kayong kwenta. Sinasapak niyang kanyang baldadong paa. Habang sumisigaw, tumutulo rin ang luha sa kanyang mga mata. I just stood there. Hindi ko siya magawang tulungan. Basta, kunin mo na lang sa akin ang anak ko. Magpapakamatay ako. Mismo sa harap mo, Joaquin. Pinapangako ko yan sa'yo. Magpapakamatay ako. Malamig na banta ko sa kanya at umalis. Iniwan ko siyang namimilipit sa sahig.